So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kung kayo po ay pro-government, pro-admin o sumusuporta po sa administrasyon ng ating Presidente Bongbong Marcos o kahit loyalista ni Marcos, no? Sa tingin ko lang po no, na wala na po talagang magandang rason at wala na pong magandang dahilan para suportahan pa si Amy Marcos para iboto sa 2025 election. Di kayo kunwari kayo. Oh, kung kayo gusto niyo pang iboto si Amy Marcos, baka gusto niyo i-comment sa baba. Baka sakaling magbago pong isip natin. Pero para sa akin mga kababayan, wala na pong magandang rason para iboto si Amy Marcos. Kung ang rason niyo nga po ay siya ay kapatid, that's fucking bullshit para sa akin. Kita niyo nga kapatid na nga sinusubag niyo pa eh. Kahit po na maganda po ang pamamalakad ng ating gobyerno ngayon kumpara po kay Duterte, 'di ba? Kumakampi pa rin po sa kampo ng kadiliman itong si Amy Marcos. Oh. So itong mga kababayan, no, so para makuha natin yung point mga streetwise, no, na si Amy Marcos, niloloko niya po yung mga tao. Na sinasabi niya na hindi niya naman daw kinakalaban ng gobyerno ng kanyang kapatid, siya ay sumusuporta sa kanyang kapatid, pero iba po yung kinikilos niya sa sinasabi niya. Parang ito mga kababayan, no, pakita ko sa inyo. So ito March 23, ngayong araw lang to, no. Sabi niya dito, no, hindi ko alam kung bakit tinuturing na anti-admin ang hearing. Platform naman yun para sa panig at itinatanong ko lang naman kung naman ang tanong ng mga kababayan natin. O, di ba? Tanong ng mga kababayan natin 25%. Tandaan natin mga kababayan, 25% lang po ng mga Pilipino, di ba, ang hindi pabor na hulihin si Digong sa ICC. Di ba? Oh, ano yun, Amy? Niloloko mo pa kami. So, continue natin. Sabi niya pa dito, ang sagot ng Chief PNP, SOJ, SILG, CIDG at iba pa ay hindi ko naman kontrolado. Malay ko ba sa isasagot nila? Hindi ko nga alam, kaya ako nagtatanong. Trabaho ko yun, na pananagutan ko yun sa bayan. Hindi mo pananagutan sa bayan yan. Pananagutan mo yan sa mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan ito dyan sa makakapanood po ng video po na to. Tama ba yung ginawa ni Amy Marcos na hanapan ng butas yung pagpapaaresto kay Digong? Samantalang ito naman po ay naayon sa batas. Di ba? Ang nakalagay doon, surrender or extradite. Parang ganoon ang nakalagay doon nakalimutan ko na, pero by the way ay nakalagay doon. So si Duterte po, sinurrender. Tapos ang usapan. Di ba? At by the way, mga kababayan, anong sinasabi ni Amy Marcos na siya ay nagtatanong, nakapag-conclude ka na. Ito, tingnan nyo to Ito yung video ni Amy Marcos nung hearing. Tingnan nyo. Sabi dito. Ang isang kapwang Pilipino. Kung ang iyong kapatid ay Wait lang Yan. Tot pala. Ulitin natin. Bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Depende yun, Amy Marcos. Kita mo, katangahan talaga ni Amy Marcos, no? Kung kapamilya ko nga po ang inuusig, di ba? At yung alam ko naman na yung kapamilya ko pumatay po ng 30,000 na katao, pababayaan ko po umusig yung batas. Pababayaan ko po yung due process. Ang tanong dito ay Amy Marcos, no, wala naman akong kapamilya. Kasi ayun ang tanong niya Kung ang kapatid mo ba, kung ang lolo mo ba, kung ang tatay mo ba ay kinakaladkad, wala po akong kamag-anak na pumapatay po ng 30,000 na katao. Di ba? Dito pa lang Amy Marcos, obvious na talaga, na ikaw po talaga ay sinusubag mo yung gobyernong ito at gumagawa na po ng tama. So tapos sasabihin mo, hindi ko nga alam kung bakit mahaba-baba na di ba? Hindi ko nga alam kung bakit ako sinasabihang kalaban ng gobyerno dun sa hearing ko na yon. Kita mo di ba? Hindi ka nagtatanong dito Di ba napag-conclude ka na? Nag-conclude ka na mali ang ginawa ng gobyernong ito para ipahuli po si Digong. So ngayon mga kababayan, no, tandaan nyo 30,000 po ang sinasabing pinapatay ni Digong. At yung iba po nakausap ko po yung pamilya nila.
Walang due process ng panahon po na yon. Isipin nyo, the certificate, pinipeke. Mayroong tingga sa ulo, ang nakalagay, pneumonia, may sakit sa puso, ang kinamatay. Police blotter, hindi mapagbigyan. Oh, tapos ngayon, by the way, sige, okay na. Medyo baka kung ano pa masabi ko kay Amy Baba, ako continue natin, sige. Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow O, di ba? Napag-conclude na siya dito eh. O, di ba? Hindi ka nagtatanong dito, nakapag-conclude ka na mali ang ginawa. Kasi iba po yung nagtatanong, dun sa nakapag-desisyon ka na. Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since diba? when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo... Oh, kita mo, Philippines province of The Hague. Baka walang yan ito. O ngayon dyan po sa naniniwala pa sa 12-0 po na yan. Akita nyo, di ba, sabi ni PBBM nung nakaraan, ang iboto natin, 10 o 11. So meron na siya tinatabla dun sa alyansa. So ngayon, kung kayo 12-0 pa rin po kayo, bigyan nyo ako ng rason kung bakit nyo pa iboboto si Amy Marcos. Kailan tayo naging probinsya ng Dahig? Tandaan natin mga kababayan po, ang inuusig po ng ICC, hindi po Pilipinas, kundi si Duterte lang. Ang Pilipinas po, hindi po si Duterte yan. And by the way, mga kababayan, at least to get the point, no? So, ito yung interview niya kanina lang. Tinan nyo to, panoorin nyo to. Napaka BS talaga nito ni Babalina ito. Tinan nyo to. Senator Amy, will you still attend ba the rally ng bagong alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos, hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you still be attending? Why? Tandaan nyo, kasi nila po nakakaalam hindi na po mention si Amy Marcos dun po sa rally ng alyansa. Why not sa alyansa rallies? Papaliwanag ko lang pumasok Yes. ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Tatanong talaga ako. Parang bangag din to no? O, di ba? Pinakita ko kanina na hindi po siya nagtatanong, nakapag-conclude na po siya. So, magkaiba yun. Magkaiba talaga yun. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, Kita mo, di ba? Tanang kapal ng mukha, no? Siya pa talaga nagtitiis. Parang baliktad ata. Kami nagtitiis sa'yo kung bakit nandiyan ka pa sa Senado. Kami po nagtitiis kung bakit sinama ka pa ng kapatid mo sa alyansa. Tandaan nyo mga kababayan, no? So, di ba? From 2022, mula nung naupo si PBBM, mula pong ibang ginawa ang mga Duterte kundi siraan po ang administrasyon po na to. Imbes na pagsabihan mo si Duterte, ang ginagawa mo, sinusuwag mo yung kapatid mo, parang baliktad po talaga yung utak ni Amy Marcos dito Tapos nga, nakapal ng mukha niya, sasabihin niya pa, ang tagal ko nagtiis. Kami po nagtitiis sa'yo. Kaya sinasabi ko nga mga kababayan, i-boycott na po natin ito. Kung kayo po ay pro-admin, kung kayo po ay loyalista, especially sa mga loyalista, di ba? Kung kayo po ay loyalista, i-boycott nyo na po ito. Wala na pong ibang rason, wala na pong ibang dahilan para iboto pa si Amy Marcos kasi nakita na po natin kung anong klaseng tao at senador po siya sa pamumuno po ng ating Presidente Bongbong Marcos. So kayo ba matitiis nyo pa siya na sa loob ng 6 na taon ulit? Kaano naman ito? Sobrang kahinaan naman ng kokote ng mga yan, di ba? Continue. naghintay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Yes. Hinayaan ko. Pagkatapos noon, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba.
hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko eh. Yung secretariat namin eh, sabi, ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang Very unruly na daw po. Pero in the first place po, si Amy Marcos po yung napaka-unruly dito kasi meron na po siyang conclusion na mali po ang ginawa ng gobyernong ito kay Duterte. Di ba? sila na nagtatanong. Hindi na ako. Eh sabi niya, ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gable. Pukpukin na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Eh sabi ko, Kaya po, biktima ka ngayon. Biktima ka ngayon sa sarili mong hearing. hindi naman, ayaw mo na. Baka sakaling may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo, sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako, ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampak na. Okay, tama, paawa itong mga kabayan, di ba? Well, kung nag-invite ka sa gobyerno at ikaw lang mag-isa doon, hearing mo naman yun. Your rules. Batas mo masusunod doon. Kung nasa pawon ka, kasalanan mo yun. Alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila eh. Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan eh. Hindi mo talaga alam. So wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Wala naman akong dagdag, hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na... Ito sabi ni Amy Marcos, tiisan na lang daw. Baka mauwi ito sa awayan ng dalawang panig. Ayaw niya maipit. Alam mo, Amy, medyo kababuhan ng konti ito eh. Di ba? Well, hindi nga pwedeng maipit dito kasi kailangan mong mamili. Hindi pwede yung gamit mo yung apelidong Marcos tapos kumakampi ka sa mga Duterte. Mamili ka. Marcos ka na maka Duterte o dyan ka sa administrasyon ng kapatid mo. Ang problema kasi kay Amy Marcos, mga kababayan, ito yung nakita ko eh. Ito yung napansin ko masyado siyang kampante na makukuha niya po ang boto ng Norte. Ayan na nakikita ko kasi, Marcos ako eh. Hawak ko na yung Norte. Kailangan ko lang ng boto ng Mindanao. Kaya didikit ako dito sa mga Duterte. Ayan. Ina-underestimate po ni Amy Marcos yung mga taga-Norte. Na kahit anong mangyari, iboboto niyo po siya. Well, kayong mga ako hindi naman ako taga-Norte, di ba? Taga-Central ako eh. Well, kung kayo pong taga-Norte, no, kung kayo po naniniwala pa rin kay Amy Marcos dahil siya ay Marcos, ang masasabi ko lang po dito, na-underestimate po kayo ni Amy Marcos. Pinapabayaan niya kayo para makuha ang boto ng Mindanao. Ayun lang yun eh. Ang point dito, no, napakapangit po ng political strategy ni Amy Marcos kasi nga po, kahit ano mangyari, Marcos ka pa rin. Sa tingin mo ba sa ginagawa mo na yan, iboboto ka ng mga taga Mindanao, hindi ka nga inendorso ni Sara Duterte? Mali strategy mo, Amy. Patakbo kang senador. Tapos, di ba? Parang ayaw mo ata manalo eh. Di ba? O sige. Ayun nung umpisa pa, kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Yun ang sabi ko. Yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak ng gobernador. Sumipot ka naman, lakad natin to. Diba? Sabi ko sa inyo ayaw niya pumunta sa Ilocos. Pinilit lang po siya ng anak niya. So yun po, no, isang malino po ito na ebidensya na ina-underestimate niya po talaga yung mga taga Ilocos, yung mga taga Norte. Kung hindi siya pinilit ng anak niya, yung anak niya, governor ata, di ba? Kung hindi ako nakakamali, di ba? Ang pangit nga naman nun, di ba? Yung anak mo, governor, tapos ikaw di ka pupunta. So, no choice ka. Pero in the first place, wala kang plano pumunta. Di ba, in-underestimate po kayo mga kababayan, kayong mga taga-Norte. Kasi kampante nga po siya, na iboboto nyo siya, kahit ano mangyari.
Di sumipot ako at yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan. Pumunta naman ako at pinagpilitan. Matagal na rin yung taste ko sa Di ba? Pinagpilitan pala. Kita nyo, di ba? So may utang na lupa pala tayo. So by the way, tigil na nga natin yung kalokohan na yun. Baka ano pa masabi ko kay Aimee. So yun mga kababayan. No? So kayo po, no? Nung masabi nyo nga po dito, kasi para sa akin ito mga salita ni Aimee, ano na to pagdideklaran na po ito na tablado na po ang gobyernong ito para sa kanya. Na pero ang point dito, 'di ba? Nagtatago pa rin po siya at namamangka pa rin po siya sa dalawang ilog kahit obvious na po talagang ginagawa niya. So kayo ba boboto niyo pa si Aimee kahit ganyan yung inaakto niya? So ito lang ako nagmamakaawa ako i-boycott niyo na to. Huwag niyo na iboto ito. 'Di ba? So, yun, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan kung anong masabi nyo nga po sa content natin ngayon. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.